1,000 punit-punit ang inihagis ni Miguel sa muka ng matandang tindera. "Huwag mong dungisan ang sasakyan ko!" Sigaw niya sa harap ng mga kamera. Hindi niya alam, ang dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat ay nagmula sa sinapupunan ng babaeng tinawag niyang basura. Isang gabi, nawala ang lahat. Ang yaman, ang dangal, at ang babaeng akala niya'y mahal siya. Sa gitna ng ulan, sino ang lilingon sa isang haring naging pulube? Ito ba ang katapusan o ang simula ng isang masakit na pagbabalit? Bakit ang taong itinapon mo, siya pa ang magsisilbing huling hininga mo? Ilabas niyo ang madungis na babaeng yan. She's ruining the ambience of my launch party. Guard, what are you waiting for? Baka kung anong sakit pa ang makuha namin sa kanya. Ang boses ni Miguel ay parang isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marang, yang ballroom ng Manila Diamond Hotel. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pagkasuklam, malamit pa sa iniinom niyang mamahaling champagne. Sa harap ng mga reporter at mga malalaking negosyante, ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkilala, kundi puro pandidiri lamang sa matandang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Sa kabilang dako, si Nanay Rosa ay nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na hawak ang isang luma at kupas na plastic bag. Sa loob nito ay may ilang piraso ng murang gamot at isang tupi-tuping papel mula sa pampublikong ospital. Kanina pa siya naglalakad mula Tondo. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga binti na puno ng ugat at ang sikmura na tanging tubig lang ang laman mula pa kaninang umaga. Ang tanging baon niya ay ang pag-asang matutulungan siya ng kanyang anak para sa operasyon ng kanyang apo na si Nena. Sa harap ng lahat, kumuha si Miguel ng 1,000 piso mula sa kanyang pitaka. Hindi niya ito iniabot ng maayos. Sa halip, pinunit niya ito sa dalawa bago isinalampak sa mukha ng matanda. "Ayan, kunin mo ang perang yan at umalis ka na. Do not ever show your face here again. My mother died a long time ago in America. Huwag mong gamitin ang drama mo para perahan ako." Ang bawat piraso ng napunit na papel ay dahan-dahang bumagsak sa makintab na sahig, kasabay ng pagkadurog ng puso ni Nanay Rosa. Nararamdaman niya ang init na mga luha na pilit niyang pinipigilan sa harap ng maraming tao. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapaguhos sa kanyang buong pagkatao. Tumingala siya at tinitigan ang kanyang anak. Ang sanggol na binuhat niya sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan, ang batang hinihipa niya ang bawat sugat sa tuhod noong maliit pa ito, at ang lalaking iginapang niya ang pag-aaral sa pamamagitan ng paglalaba at pagtitinda ng kung ano-ano sa kalye. Walang lumabas na kahit anong tunog mula sa bibig ni Nanay Rosa. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na barado at ang kanyang mga paningin ay unti-unting nagdidilim dahil sa labis na pighati. Sa gitna ng ningning ng mga chandelier at ang bango ng mga mamahaling pabango, pakiramdam ni Nanay Rosa ay unti-unti siyang nilalamon ng lupa. Pinanood niya si Miguel na tumalikod at tumawa kasama ang kanyang sekretarya, yang si Lavinia, na tila ba ang nangyaring eksena ay isang basura lamang na kailangang walisin. Habang dahan-dahang lumuluhod si Nanay Rosa para pulutin ang mga punit na pera sa sahig, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Ito na ba ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ang makita ang kanyang sariling dugo na tinatrato siyang mas mababa pa sa isang ligaw na aso sa lansangan? Nang mailagay niya ang mga pirasa ng pera sa kanyang bulsa, tumalikod siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, tila ba dala niya ang buong bigat ng langit sa kanyang mga balikat? Hindi na niya narinig ang tawanan sa loob ng ballroom. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila bumubulong ng isang pangalan na ayaw na siyang kilalanin. Hanggang saan kayang tiisin ng isang ina ang hapdi ng pagtalikod ng sarili niyang anak bago ito tuluyang sumuko sa lupit ng mundo? "You look so pathetic, Miguel. Para kang basang sisiw na hindi alam kung saan tatakbo." Ang boses ni Lavinia ay wala na ang tamis na dati ay nagpapagaan sa loob ni Miguel. Ngayon, ito ay matigas, puno ng pangungutya at malamig pa sa hangin nang gagaling sa aircon ng malawak na penthouse. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng wine
habang ang mga maleta ni Miguel ay nakatambak na sa gilid ng pintuan. Kaharating lang ni Miguel mula sa matagumpay na party. O yon ang akala niya. Ang kurbata niya ay maluwag na, at ang kanyang isipan ay pagod pa mula sa pagpapakitang tao kanina. Ngunit ang pagod na iyon ay biglang napalitan ng isang matinding kaba nang makita niya ang mga dokumentong nakakalat sa lamesa. What are you talking about, Lavinia? Is this some kind of sick joke? Pagod ako, wag gayon. Humakbang ng dahan-dahan si Lavinia. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang babala. Hindi ako nagbibiro, Miguel. Basahin mo ang mga papel na yan. All the documents you signed last month for the expansion of your company? Iyong mga papel na hindi mo man lang binasa dahil masyado kang kampante sa akin? Those were transfer of assets. In short, wala ka ng pag-aari. Ang kumpanya, ang penthouse na ito, pati ang mga bank accounts mo, lahat yan, nasa pangalan ko na. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binubuklat ang mga dokumento. Ang kanyang lagda, ang kanyang pirma na dati ay simbolo ng kapangyarihan, na yon ay nagsisilbing hato ng kanyang kamatayan sa mundo ng negosyo. You can't do this. Minahal kita, Lavinia. I trusted you with everything. Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Lavinia. Isang tawang puno ng lason. Minahal? O ginamit mo lang ako para mapanatili ang imahe mo? You are a hollow man, Miguel. Isang taong walang pundasyon. Akala mo ba hindi ko alam ang totoo mong pagkatao? I saw how you treated that old woman tonight. Ang sarili mong ina, itinangi mo para lang sa danggal mong gawa sa buhangin. Kung kaya mong gawin yon sa taong nagbigay sa iyo ng buhay, ano pa kaya sa akin? Ang bawat salita ni Lavinia ay tila isang sampal na gumigising sa nahihimbing na konsensya ni Miguel. Ang imahe ni Nanay Rosa na nakaluhod sa sahig, pinupulot ang perang pinunit niya, ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay hindi na lamang dahil sa nawalang yaman, kundi dahil sa katotohanang siya ay naging isang halimaw sa mata ng babaeng akala niya ay katuwang niya sa buhay. Get out, Miguel! Utos ni Lavinia habang sinesenyasan ang dalawang malalaking lalaki na pumasok sa loob. Ang mga security na dati ay sumasaludo sa iyo? Sila na ang maglalabas sa iyo rito. You are nothing now. Balik ka na sa kung saan ka nanggaling. Sa putikan. Hindi na nagawang lumaban ni Miguel. Ang kanyang tuhod ay nanghihina. At ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa halo-halong galit at pagsisisi. Habang kinakaladkat siya palabas ng sarili niyang tahanan, ang lamig ng gabi sa Makati ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Wala siyang examining, pera, wala siyang kaibigan, at higit sa lahat, wala siyang mapupuntahan. Habang nakatayo siya sa gilid ng kalsada, kasama ang kanyang nag-iisang maleta, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang muka ay tila paalala ng bawat luhang pinaluha niya sa kanyang ina. Saan niya ba pupunta ang isang haring nawala ng korona at nawala ng danggal? Sapat na ba ang bagsik ng tadhana para ituro sa kanya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na kanyang tinalikuran? Sir, bawal po ang istambay dito. Lumipat na lang po kayo sa kabilang kanto. Baka mabulabog ang mga kliyente. Ang boses ng security guard ay walang bakas ng paggalang. Ito, ang lalaking dati ay nagmamadaling pagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Ang lalaking sumasaludo sa kanya tuwing umaga na tila siya ay isang general. Ngunit ngayon, sa ilalim ng madilim na langit ng Makati, ang nakikita na lamang ng gwardiya ay isang lalaking basang-basa ng ulan. Yakap ang isang maletang unti-unti nang nasisira at may mga matang wala ng ningning. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Miguel. Miguel de la Vega. I own this building. Ang sigaw ni Miguel ay agad na nilamon ng malakas na ihip ng hangin. Sinubukan niyang humakbang palapit sa lobby, ngunit ang dulo ng barel ng gwardiya ay bahagyang humarang sa kanyang daraanan. Dati yun, sir. May yan utos po ni Ma'am Lavinia na huwag kayong papapasukin. Pasensya na po, trabaho lang. Ang pinto ay sumara ng dahan-dahan. Ang tunog ng pagkakalapat ng salamin ay tila isang pinal na hatol
na naghihiwalay sa mundo ng mga makapangyarihan at sa mundong kinalalagyan na niya ngayon, ang kalsada. Napaupo si Miguel sa malamig at basang semento. Ang kanyang mamahaling suit na nagkakahalaga ng libo-libong piso ay dumikit na sa kanyang balat, mabigat at punong-puno ng dumi mula sa putikan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa, umaasang may isang tao kahit isa lang ang sasagot sa kanyang tawag. Ngunit bawat pangalang nasa kanyang contact list, mga politikong nakasalo niya sa alak, mga negosyanteng naging kasosyo niya, ay tila naglaho na parang bula. Isang boses lamang ng operator ang paulit-ulit na naririnig niya. Nagpapaalala na ang kanyang linya ay pinutol na rin. Tumingala siya sa malaking LED screen sa tapat ng kalsada. Doon, ang kanyang sariling muka ay nakabandera sa balita. Media mogul Miguel de la Vega, wanted for tax evasion and estafa. Ang mga komento sa social media na mabilis na dumadaloy sa ilalim ng balita ay puno ng katuwaan. Buti nga sa kanya, sabi ng isa. Masyado mayabang, karma niya yan, sabi ng isa pa. Sa gitna ng gutom na nagsisimulang kumulo sa kanyang sikmura, isang imahe ang biglang sumaksak sa kanyang alaala. Nakita niya ang kanyang sarili sa loob ng mainit na ballroom, suot ang kanyang pagmamalaki habang pinupunit ang 1,000 piso sa harap ng isang matandang babae. Ang matandang yun na, kahit kailan ay hindi siya tinalikuran, kahit nung wala pa siyang kahit ano. Ngayon, ang tanging gamit na natira sa kanya ay ang maletang naglalaman ng mga damit na wala ng silbi sa lansangan. Ang bawat hakbang niya palayo sa gusaling, itinayo niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang gutom ay hindi lamang nararamdaman sa kanyang tiyan, kundi pati sa kanyang kaluluwa. Napagtanto niya na sa gitna ng milyon-milyong tao sa Manila, siya na ang pinakamahirap na nilalang. Isang taong may pera sa alaala pero walang kahit isang sentimo para pambili ng tinapay. Habang naglalakad sa madidilim na eskinita, iniiwasan ang mga matang mapanghusga, isang tanong ang hindi niya matakasan. Kung ang mundo ay naging ganito kalupit sa kanya sa loob lamang ng isang gabi, paano nagawang mabuhay ng kanyang ina sa ganitong hirap sa loob ng mahabang panahon? Meron pa kayang puwang ang isang taong itinapon ang sariling pinagbulan sa mundong? Wala ring pakialam sa kanyang pagkawala? Ang bawat hininga ni Miguel ay tila apoy na nagpapasunog sa kanyang lalamunan. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang lamig ay nanatiling nakabalot sa kanyang katawan, kasabay ng mabahong amoy ng basura at estero na dati ay tanging sa mga balita lamang niya nakikita. Narito siya ngayon sa Tondo, ang lugar na isinumpa niyang hindi na muling babalikan, ang lugar na pilit niyang binura sa kanyang alaala habang tinatamasa ang rurok ng tagumpay sa Makati. Nanghihina ang kanyang mga binti hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa tabi ng isang kariton. Ang kanyang paningin ay naglalakbay sa kawalan, malabo at tila umiikot ang paligid. Sa gitna ng dilim, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Narinig niya ang kalansing ng mga barya at ang marahang paghakbang ng mga paang tila sanay na sa gaspang ng kalsada. "Eto, uminom ka muna. Mukhang kanina ka pa tinituyot." Isang kamay na puno ng kulubot, magaspang, at may mga kalyong saksi sa ilang dekadang pagtitinda ang lumitaw sa harap ng kanyang muka. Hawak nito ang isang maliit na plastic bag na may lamang tubig, isang simpleng tubig sa plastic na nagkakahalaga lamang ng 5 piso. Inangat ni Miguel ang kanyang paningin. Ang liwanag mula sa isang post ng ilaw ay tumama sa mukha ng babaeng nag-aalok sa kanya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mga mata na punong-puno ng pagpapakumbaba, ang mga labi na walang bakas ng galit sa kabila ng lahat ng sakit, ito ang babaeng hinamak niya sa harap ng buong mundo. Ito si Nanay Rosa. "Bakit?" Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Miguel, isang pabulong na tanong na punong-puno ng pagkalito. "Bakit mo pa ako tinutulungan? Matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo, matapos kitang itanggi at hiyain?" Hindi sumagot si Nanay Rosa. Sa halip, marahan siyang umupo sa tabi ng kanyang anak sa maruming semento. Kumuha siya ng isang lumang panyo mula sa kanyang bulsa
at dahan-dahang pinunasan ng putik sa pisngi ni Miguel. Ang bawat haplos niya ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat na hindi nakikita. Ang tubig, kapag marumi, ay kailangan lang salain para maging malinis muli. Pero ang tao, Miguel, kahit gaano pa kadumi ang kanyang nakaraan, nananatili siyang anak sa mata ng kanyang ina. Ang boses ni Nanay Rosa ay banayad, walang halong panunumbat, tila isang oyayi sa gitna ng ingay ng lungsod. Walang nanay na kayang tiisin ang kanyang anak na nagugutom, kahit pa ang anak na yon ay nakalimot na sa kanyang pinagmulan. Naramdaman ni Miguel ang isang matinding bara sa kanyang lalamunan. Ang pagmamataas na dati ay bumabalot sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw, pinalitan ng isang matinding pagsisisi na mas masakit pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Ang 5 pisong tubig na hawak niya ay tila mas mahalaga pa sa lahat ng champagne na nainom niya sa mga penthouse. Ito ang tubig ng buhay, ang tubig ng pagpapatawad. Patawad, nanay. Patawad! Hikbi ni Miguel habang isinusubsob ang kanyang mukha sa mga palad ng kanyang ina. Ang kanyang mga luha ay humalo sa tubig na galing sa plastik, dumadaloy sa sementong naging saksi sa kanyang pagbabalik. Inalalayan ni Nanay Rosa ang kanyang anak na tumayo. Kahit maliit at mukhang mahina, ang kanyang mga bisig ay tila may taglay na lakas na kayang buhatin ang kahit anong bigat. Tumayo ka na, anak. Huwag mo nang tingnan ang likuran mo. Tapos na ang ulan. Habang naglalakad sila sa madilim na eskinita patungo sa maliit na bahay na luma, bitbit ni Miguel ang kanyang nasirang maleta at ang bigat ng kanyang konsensya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa dilim. Anak, tayo na! Sambit muli ni Nanay Rosa habang binubuksan ang pintong gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Luto na ang hapunan. May tuyo at kanin tayo, sapat na para sa atin. Ngunit sa kabila ng mainit na pagtanggap, isang anino ang naghihintay sa loob ng bahay. Ang muka ng kanyang kapatid na si Elena na puno ng put at ang hikbi ng isang bata na nangangailangan ng tulon na wala ng kakayahan si Miguel na ibigay. Kayang-kaya nga ba ng pagmamahal ng isang ina na pagtakpan ang galit ng isang pamilya, yung binaliwala sa loob ng mahabang panahon? Anong ginagawa ng hayop na yan dito, nanay? Bakit mo dinala ang basurang yan sa loob ng bahay natin? Ang boses ni Elena ay parang isang latigo na humahampas sa katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa gitna ng maliit na sala, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng put na tila gustong sunugin ang kapatid na matagal nang kinalimutan. Sa likod niya, sa ibabaw ng isang manipis at butas-butas na banig, ay nakahiga ang maliit na si Nena. Ang kanyang hininga ay mabigat at puno ng hirap. Hindi nakapagsalita si Miguel. Ang marangyang pabango na dati ay bumabalot sa kanya ay napalitan na ng amoy ng ulan at estero. Ngunit ang mas masakit ay ang amoy ng kahirapan na pilit niyang tinalikuran. Ang amoy ng lumang kahoy, ang usok mula sa uling, at ang malansang amoy ng tuyo na nakahanda sa lamesa. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay sumasampal sa kanya ng katotohanan. Elena, anak, kapatid mo pa rin siya. Mahinang pakiusap ni Nanay Rosa habang inilalapag ang kanyang basket. Ang kanyang tinig ay nanginginig, nagmamakaawa na huwag nang dagdagan ang bigat ng krus na kanilang dinadala. Kapatid? Nanay, namatay na ang kapatid ko noong araw na talikuran niya tayo para sa pera niya. Nung araw na nagmakaawa ako sa kanya para sa gamot ni Nena, pero pinagtabuyan niya ako sa opisina niya dahil nakakahiya raw ang itsura ko. Sigaw ni Elena, ang bawat salita ay may kasamang luhang galing sa lalim ng kanyang paghihirap. Tingnan mo si Nena, Miguel. Tingnan mo ang pamangkin mo. Habang nagpapakasasa ka sa alak at babae mo, halos mamatay ang batang ito dahil wala kaming pambili ng gamot. Napako ang tingin ni Miguel sa bata. Ang maputlang balat ni Nena at ang nangingitim na ilalim ng kanyang mga mata ay sapat na para durugin ang huling piraso ng kayabangan sa kanyang puso. Lumapit siya ng bahagya, ngunit agad siyang hinarang ni Elena. Ang pagitan nila ay hindi lamang 2 hakbang, kundi mga taon ng pagpapabaya at libu-libong pagkakataon na itinapon ni Miguel. Huwag mo siyang lalapitan. Huwag mang dudumihan ang bata ng mga kamay mong walang ginawa kundi kumuha para sa sarili mo. Bulong ni Elena.
Ang galit ay napalata ng isang pagod na boses na mas masakit pakinggan. Naupo si Miguel sa isang lumang silya na yare sa kahoy na muntik nang bumigay sa kanyang bigat. Inilapag ni Nanay Rosa ang isang plato ng kanin at isang pirasong tuyo sa harap niya. Kumain ka na anak, alam kong gutom ka. Tinitigan ni Miguel ang pagkain. Ang tuyo ay maliit at sunog, ang kanin ay hinaluan ng maraming tubig para dumami. Ngunit tila may malaking bato sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanya na lumunok. Naalala niya ang mga steak na nagkakahalaga ng 5,000 piso na hindi niya man lang maubos sa Makati. Ngayon, ang kapirasong isdang ito ay tila isang kayamanan na hindi siya karapat-dapat na humawak. Biglang nabasag ang katahimikan ng ang pinto. Nagawa lamang sa manipis na kahoy ay yumanig dahil sa malakas at marahas na paghampas mula sa labas. Ang tunog ng nagkiskisang metal at ang mabigat na sapatos na sumisipa sa pintuan ay nagpadala ng kilabot sa buong bahay. Rosa, alam naming nandyan kayo. Ilabas niyo ang perang pambayad sa utang, kundi ay gigibain namin itong barong-barong niyo. Ang sigaw mula sa labas ay puno ng banta. Napakapit si Nanay Rosa sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Si Elena naman ay agad na niyakap ang natutulog na si Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na pilit itinatago ng galit. Tumingin si Nanay Rosa kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng saklolo. Ngunit ano ang magagawa ng isang haring? Wala ng korona at wala ng kahit isang sentimo sa bulsa. Sino ang darating para iligtas ang isang pamilya? Ang tanging pag-asa ay winasak na ng taong dapat sana ay nagtatanggol sa kanila. Huwag mong antayin na kami pa ang magbukas nito, Rosa. Alam naming nandyan ang anak mong tanyag na mandaraya. Baka may natitira pa siyang ginto sa bulsa. Ang bawat pagtama ng kamao ng mga lalaki sa marupok na pinto ay tila yumanig sa buong pundasyon ng maliit na barong-barong. Ang bawat kalabog ay nagpapalaglag sa mga alikabok mula sa kisaming sako, bumabagsak sa ibabaw ng hapagkainan kung saan nakahain ng tuyo at kanin na hindi man lang nagalaw ni Miguel. Dahan-dahang binuksan ni Nanay Rosa ang pinto. Pumasok ang 3 lalaking may malalaking katawan. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay agad na bumalot sa masikip na espasyo. Ang pinunong si Berto ay tumingin kay Miguel na may halong pangungutya. Aba, ang dating hari ng Makati, narito na sa aming munting kaharian. Mukhang totoo nga ang balita, Miguel. Mula penthouse, diretso ka sa kangkungan. Anong kailangan nyo? Ang boses ni Miguel ay mahina, paos, at walang bakas ng dating awtoridad. Sinubukan niyang tumayo para harangan ang mga lalaki, ngunit isang malakas na tulak mula kay Berto ang nagpabalik sa kanya sa lumang silya. Ang tunog ng pag-init ng kahoy ay tila hiyaw ng kanyang nawalang danggal. Ang utang ng nanay mo? Yun ang kailangan namin. 3 buwan na siyang hindi nagbabayad ng interest sa puhunan ng tubig. At dahil narito ka na, baka gusto mong bayaran ang lahat ng ito para naman hindi kami mapilitang kunin ang mga gamit niyo rito. Wika ni Berto habang nilalaro ang isang kutsilyo sa kanyang mga daliri. Mabilis na lumapit si Nanay Rosa, dala ang isang maliit na lata ng biskwit kung saan nakatago ang kanyang mga ipon. Heto, Berto, kunin mo na ito. Pasensya ka na, hindi pa ito sapat, pero bukas na bukas, maglalako ako ng mas maaga. Ininabas ni Nanay Rosa ang mga gusot na bariya at ang 2 piraso ng 1,000 pisong pinagdugtong ng tape. Ang mismang pera na pinunit ni Miguel sa party. Naramdaman ni Miguel ang isang matinding hiya na tila ba tinutusok ang kanyang buong pagkatao. Ang pera na itinapon niya bilang basura, yon ang ginagamit ng kanyang ina para protektahan sila. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumaban, pero ang kanyang mga kamay ay walang laman. Wala siyang kahit isang sentimo para iligtas ang kanyang ina sa kapahamaka. Siya rin ang may gawa. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, dahan-dahang bumangon si Miguel. Masakit ang kanyang buong katawan, ngunit mas masakit ang kanyang kalooban. Nakita niya ang karito ng tubig sa labas, isang mabigat na bakal na may mga galon ng tubig na kailangang itulak sa ilalim ng nakapapasong araw. Ako na ang gagawa nito, nanay. Bulong ni Miguel habang hinahawakan ng malamig na bakal ng kariton. Ang kanyang mga palad na dati
ay tanging panulat at basa ng wine lamang ang hawak, na yon ay kailangang masanay sa gaspang ng kalawang. Miguel, anak, hindi mo kaya ang inat sa labas. Pabayaan mo na ako. Pakiusap ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hayaan mo ako, Nay. Utang ko ito sa inyo. Hindi lang pera ang utang ko, kundi ang buhay na sinayang ko, sagot ni Miguel habang sinisimulang itulak ang kariton. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa lubak-lubak na kalsada ng Tondo ay tila nagpapaalala sa kanya ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa kanto, nakasalubong niya si Mang Kanor, ang matandang kargador na matagal nang nakakakilala sa kanilang pamilya. Huwag mong dungisan ang kalsada ng pagpapanggap mo, Miguel. Akala mo ba sa pagtulak ng kariton ay mabubura mo ang ginawa mo kay Rosa? Ang pawis ay natutuyo, pero ang sakit na ibinigay mo, baon yan hanggang hukay? Ang bawat salita ni Mang Kanor ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Miguel. Hindi sumagot si Miguel. Pinagpatuloy niya ang pagtulak. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw sa pagod. Ngunit sa gitna ng hirap, tila may isang maliit na liwanag siyang nararamdaman. Ang pakiramdam na sa wakas, sa unang pagkakataon, ay ginagawa niya ang tama. Tumigil ang kariton sa harap ng isang gripo. Nang biglang isang itim na luxury car ang dahan-dahang dumaan sa makitid na kalye ng Tondo. Ang bintana nito ay bahagyang bumaba at doon nakita ni Miguel ang mga matang puno ng tagumpay at pagmamasid. Si Lavinia! Anong pakay ng babaeng kumuha ng lahat sa kanya sa gitna ng putika ng Tondo? At handa na ba si Miguel na harapin ang muling pagbabalik ng kanyang madilim na nakaraan? How much for a gallon, Miguel? O baka mas gusto mong limos na lang ang ibigay ko para hindi ka na nagpapagod sa ilalim ng araw? Ang boses ni Lavinia ay tila isang matalas na hiwa sa mainit na hangin ng Tondo. Habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa kanyang itim na luxury car, ang kanyang mga takong ay maingat na tumatapak sa maputik na kalsada, pilit na iniiwas ang madungisan ang kanyang mamahaling sapatos. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na kumalat, isang banyagang halimuyak na pilit lumalaban sa amoy ng tuyong isda at imburnal sa paligid. Napatigil si Miguel sa pagtulak ng kariton. Ang kanyang mga kamay ay puno ng libag at kalawang. Ang kanyang t-shirt ay basang-basa ng pawis na humalo na sa alikabok ng lansangan. Tumingala siya kay Lavinia at sa unang pagkakataon hindi takot ang naramdaman niya kundi isang matinding pagkamuhi na pilit ning ikinukubli sa likod ng kanyang pagod. Anong ginagawa mo rito, Lavinia? Wala rito ang mundong kinagigiliwan mo. Umalis ka na bago ka pa madungisan ng lugar na tinatawag mong basura. Ang boses ni Miguel ay mababa ngunit puno ng paninindigan. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawala ni Lavinia habang tinitingnan ang paligid. Ang mga barong-barong naggawa sa tagpi-tagping yero, ang mga batang naglalaro sa kanal, at ang mga matatandang nakaupo sa tapat ng kanilang mga bahay na ngayon ay nakatingin na sa kanila. I'm here for business, Miguel. Akala mo ba ay napunta ako rito para lang makita kang naghihirap? Hindi ako ganoon kababaw. I am the new developer of this area. Ang lupang tinatayuan nyo, nabili ko na. At balak kong itayo, rito ang pinakamalaking condominium project sa buong Maynila. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang paglabas ni Nanay Rosa mula sa kanilang maliit na pintuan. Dala ang isang basong tubig para sana kay Miguel. Natigilan ng matanda nang makita ang babaeng naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang anak. Business? Singit ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bakas ng tapang. Ito ang tahanan namin. Dito ko pinalaki ang aking mga anak. Hindi mo pwedeng basta-basta kuhanin ang pundasyon ng aming buhay para lang sa iyong mga gusali. Hinarap ni Lavinia ang matanda. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Tahanan? Rosa, let's be realistic. Ito ay isang kulungan ng mga baboy. I'm doing you a favor. Bibigyan ko kayo ng kaunting bariya at humanap pa yon ng ibang lugar na mapagtataguan. This place needs progress at hindi kasama ang mga tulad nyo sa progresong iyon. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang nanay ko. Sigaw ni Miguel
Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Humakbang siya palapit kay Lavinia, ngunit agad siyang hinarang ng 2 bodyguard na kasama nito. Look at you, Miguel. Akala mo ba ay may boses ka pa? You are a criminal in the eyes of the law, at isang pulubi sa mata ng lipunan. Bulong ni Lavinia habang nilalapitan si Miguel, sapat na para maamoy niya ang bango nito na tila lason. I can crush this house tomorrow if I want to, pero gusto ko munang makita kang lumuhod. Gusto kong makita kang nagmamakaawa para sa bawat piraso ng yerong nakapatong sa ulo nyo. Isang malamig na katahimikan ang namayani sa eskinita. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingnan si Miguel nang masama ay tila nakaramdam ng pagkakaisa laban sa mapang-aping dayuhan. Si Mang Kanor ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan, hawak ang isang mahabang kahoy. Nuit nanatiling kalmado ang tingin ni Lavinia. I'll give you 1 week, Miguel. 1 linggo para kumbinsihin ang mga tao rito na umalis ng kusa. Kapag hindi, sisimulan ko ang demolition sa bahay nyo. I'll make sure na kayo ang unang mawawala ng masisilungan. Huling banta ni Lavinia bago siya tumalikod at sumakay muli sa kanyang sasakyan. Habang humaharurot ang itim na sasakyan palayo, iniwan nito ang isang makapal na usok na nagpadumi lalo sa hangin. Napasandal si Miguel sa kanyang kariton. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa galit at takot. Tumingin siya kay Nanay Rosa, na ngayon ay tahimik na nakatitig sa kanilang maliit na bahay. Ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Paano lalaban ang isang lalaking wala ng kahit anong kapangyarihan laban sa isang dambuhalang nais lamunin ang huling pag-asa ng kanyang pamilya? Nanay, hindi na siya makahinga. Tulungan niyo kami. Ang hiyaw ni Elena ay tila isang matalas na patalim na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Agad na napabalik, was si Miguel mula sa kanyang hinihiga ang karton sa sahig. Sa liwanag ng isang maliit na kandila, nakita niya si Nena. Ang batang dati ay masigla, ngayon ay nangingisay, namumutla ang mga labi, at pilit na humihigop ng hangin na tila ba ang buong mundo ay naubusan na ng oxygen. Miguel, ang gamot! Naubos na ang huling bote ng kanyang nebulizer. Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng panginginig habang hinahaplos ang dibdib ng apo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Miguel, hindi nagdidikta, kundi nagmamakaawa. Walang sinabi si Miguel. Isinuot niya ang kanyang kupas na t-shirt at mabilis na lumabas ng bahay. Alam niyang walang botik ang magbibigay ng gamot sa isang lalaking walang dalang pera. Sa bawat takbo niya sa madidilim na eskinita ng tondo, ang bawat hakbang niya ay tila pagtakas sa kamatayan na humahabol sa kanyang pamilya. Pumunta siya sa Pantalan, ang lugar kung saan ang mga kargador ay nagsisimula ng magbuhat bago pa man sumikat ang araw. Kahit anong trabaho, boss! Kahit dublihin ko ang karga, basta bayaran niyo ako ngayon din! Pakiusap niya sa kapatas. Sa loob ng 6 na oras, naging isang makina si Miguel. Ang kanyang mga balikat na dati ay tanging mamahaling leather bags lamang ang nararamdaman, ngayon ay tila nadudurog sa bigat ng mga sako ng bigas. Ang bawat sako ay may kasamang hapdi. Ang bawat hakbang sa makitid na tabla ay may kasamang panganib na mahulog sa maduming dagat. Pagkatapos sa Pantalan, dumiretso siya sa isang karinderya para maghugas ng bundok-bundok na plato. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na sa sabon at tubig. Ang kanyang likod ay hindi na maituwid sa sobrang pagod. Na makauwi siya bitbit ang sapat na pera para sa gamot ni Nena, nakita niya si Nanay Rosa na nakaupo sa labas ng bahay. Maputla ang matanda, mas maputla kaysa nung umalis siya. Ang kanyang mga mata ay tila malayo ang tingin, at ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng kanyang tapes. Nay, heto na ang pera. Bumili na si Elena ng gamot? Tanong ni Miguel habang hinihingal. Inabot niya ang baso ng tubig na iniwan sa lamesa at dahan-dahang uminom. Nabili na, anak. Maayos na ang lagay ni Nena. Nakatulog na siya, mahinang sagot ni Nanay Rosa. Ngunit nang tangkaing tumayo ng matanda, bahagyan malaglag ang kanyang tapes. Doon nakita ni Miguel ang isang maliit na puting bulak na may plaster sa gitna ng siko ng kanyang ina. May bakas pa ng sariwang dugo na tumagos sa bulak, at ang paligid ng kanyang ugat ay nangingitim.
isang pasa na hindi nakukuha sa simpleng pagkakauntog. Nay, ano ito? Ang boses ni Miguel ay tila gumuho. Hinawakan niya ang braso ng ina, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot na kumpirmahin ang kanyang hinala. Nagbenta ka ba ng dugo, Nay? Sa dami ng pagtatrabaho ko, bakit kailangan mo pang gawin ito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nanay Rosa. Ang pawis mo, Miguel, ay pambayad sa utang natin sa buhay. Pero ang dugo ko, ito ang tanging paraan para matiyak na hindi titigil ang tibok ng puso ni Nena habang wala ka pa. Hindi sapat ang bilis ng mga kamay natin laban sa bilis ng sakit. Napaluhod si Miguel sa harap ng kanyang ina. Ang lahat ng pagod sa pantalan, ang lahat ng hiyang tinanggap niya kay Lavinia, ay walang-wala kumpara sa sakit na makitang literal na binubuhos ng kanyang ina ang sariling buhay para lamang punan ang kanyang mga pagkukulang. Ang bawat patak ng dugo ni Nanay Rosa ay tila isang sumbat na hindi kailanman mababayaran ng kahit anong yaman. Patawad, Nay. Hindi ko kayo kayang protektahan, hikbi ni Miguel. Ang kanyang mukha ay isinandal niya sa tuhod ng ina. Sa gitna ng pait ng katotohanan, naramdaman ni Miguel ang marahang paghaplos ni Nanay Rosa sa kanyang buhok. Huwag kang umiyak, anak. Ang mahalaga, buhay tayo. At hanggat may nananalaytay na dugo sa ating mga ugat, may pag-asa tayong lumaban. Ngunit sa kabila ng kanilang sakripisyo, isang mas malaking panganib ang naghihintay. Sa dulo ng eskinita, ang mga tauhan ni Lavinia ay nagsisimula ng markahan ng pulang krus ang mga pintuan ng mga barong-barong, isang hudyat na ang 7 araw na palugit ay mabilis na nauubos. Kakayanin pa kaya ng katawan ni Miguel ang susunod na hagupit ng tadhana bago pa man tuluyang maubos ang dugo at lakas ng kanyang pamilya? Ang bawat titik sa papel ay tila isang sugat na muling bumubukas sa puso ni Miguel. Habang mahimbing ang tulog ni na Elena at Nena, nagpasya si Miguel na ayusin ang ilang gamit sa ilalim ng kanilang papa upang makahanap ng espasyo para sa kanyang mga gamit sa kargahan. Doon, sa isang madilim na sulok, ay nakatago ang isang lumang lata ng biskwit na kinalawang na sa panahon. Nang buksan niya ito, hindi ginto o alahas ang bumungad sa kanya, kundi mga tumpok ng sulat na nakatali ng isang kupas na pulang laso. Ang mga sobre ay may pangalan niya. Mula noong panahong nasa kolehiyo pa siya sa isang sikat na unibersidad, hanggang sa mga taong nagsisimula na siyang sumikat sa Makati. Para kay Miguel, ang aking bituin, ang basa niya sa unang sobre. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel. Ang sulat kamay ni Nanay Rosa ay hindi perpekto. May mga bahagi na tila nabura ng pumatak na luha. Sa loob ng mga sulat na yon, natuklasan ni Miguel ang katotohanang pilit na itinago sa kanya sa loob ng maraming taon. Nalaman niya na nung mga gabing sinasabi ni Nanay Rosa na siya ay nag-overtime sa isang pabrika, ang totoo ay naglalako siya ng basahan sa ilalim ng flyover. Nalaman niya na ang perang ipinapadala sa kanya para sa kanyang mga mamahaling libro at field trips ay galing sa pagbebenta ni Nanay Rosa ng kanyang kaisa-isang natitirang mana, ang lupa sa probinsya na tanging alaala ng kanyang mga magulang. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang sulat na may petsa ng kanyang araw ng pagtatapos sa kolehiyo. Miguel, anak, ang basa niya habang nanginginig ang kanyang boses. Nandito ako sa dulo ng gym kanina. Nakita kita sa entablado. Suot ang iyong toga. Napakagwapo mo, anak. Gusto ko sanang tumakbo at yakapin ka, pero nakita ko ang iyong mga kaibigan na mukhang mayayaman. Narinig ko ring sinabi mo sa kanila na ang mga magulang mo ay nasa Amerika. Ayaw kitang mapahiya, kaya nanatili na lang ako sa dilim. Sapat na sa akin na makita kang nakangiti habang hawak ang iyong diploma. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko na rin, kahit hindi mo ako kilalanin sa harap nila. Napahagulgul si Miguel. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa lumang papel. Ang tagumpay na ipinagmamalaki niya, ang karangyaan na naging dahilan ng kanyang pagiging hambog, ay itinayo pala sa ibabaw ng tahimik na pagdurusa at pagpapakumbaba ng kanyang ina. Siya ang dahilan kung bakit tuyot ang mga palad ni Nanay Rosa. At siya rin ang dahilan kung bakit nanatiling nakayuko ang matanda sa loob ng mahabang panahon.
Nay, bakit mo ginawa ito? Bakit hindi mo ako sinumbatan? Bulong ni Miguel sa hangin. Ngunit ang tanging sagot ay ang mahinang hiling ng bentilador sa sulok. Kinaumagahan, maagang umalis si Nanay Rosa para maglaho ng tubig sa palengke. Gusto siyang pigilan ni Miguel, ngunit kailangan din niyang pumasok sa pantalan para dagdagan ang kanilang ipon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbubuhat, isang mabilis na yabag na mga paa ang lumapit sa kanya. Si Mang Canor, ang kapitbahay nila, ay hingal na hingal at ang muka ay puno ng takot. Miguel! Si Rosa! Ang nanay mo! Ang sigaw ni Mang Canor na naging sanhi ng pagbagsak ng sako ng bigas mula sa balikat ni Miguel. Anong nangyari kay nanay? Ang tanong ni Miguel. Ang kanyang puso ay tila hinahabol ng isang masamang pangitain. Bumagsak siya sa gitna ng palengke. Hindi na siya gumagalaw, Miguel. Masyado raw mabilis ang pagtibok ng puso niya bago siya nawala ng malay. Hindi na nag-isip si Miguel. Tumakbo siya ng walang tsinelas, binabagtas ang maputik na daan patungo sa palengke. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babalang baka huli na ang lahat, para sabihin sa kanyang ina ang mga salitang dapat ay noon pa niya binigkas. Nang makarating siya sa gitna ng palengke, nakita niya ang kumpol ng mga tao sa tapat ng kariton ng tubig. Doon, nakahandusay si Nanay Rosa sa semento. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla at ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa hawakan ng kariton, tila ba kahit sa huling sandali ay ayaw niyang bitawan ang responsibilidad na nagpabagsak sa kanya. Nay! Gingnay! Sigaw ni Miguel habang kinakarga ang kanyang ina. Huwag mo akong iwan! Marami pa akong dapat bayaran sa iyo. Ngunit ang mga mata ni Nanay Rosa ay nanatiling sarado. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilya na tunog ng sirena ang narinig ni Miguel. Ngunit hindi ito ambulansya. Ito ang mga sasakyan ng mga pulis at bumbero na papasok sa kanilang eskina para sa nakatagdang demolisyon. Paano maililigtas ni Miguel ang buhay ng kanyang ina kung sa sandaling ito ay winawasak na rin ang tanging bubong na nagsisilbing proteksyon ng kanyang pamilya? Sign the papers, Miguel. Isang pirma mo lang, ititigil ko ang mga bulldozer na ito at bibigyan kita ng sapat na pera para dalhin ang nanay mo sa pinakamahal na ospital sa Makati. Ang boses ni Lavinia ay tila isang malamyos na kanta ng sirena sa gitna ng kaguluhan. Habang nakakalong kay Miguel, ang walang malay na katawan ni Nanay Rosa sa gitna ng maalikabok na kalsada, nakatayo sa harap niya si Lavinia, payapang humihigop ng kape sa loob ng kanyang sasakyan, habang sa likod nito ay ang naglalakihang bulldozer na handa ng sumumbas sa mga barong-barong. Ang ingay ng mga nagrereklamong kapitbahay at ang sigaw ng mga pulis ay tila naging malabong ugong na lamang sa pandinig ni Miguel. Tingnan mo ang nanay mo, Miguel. Puting-puti na ang mga labi niya. Sa tingin mo ba ay tatagal siya sa pampublikong ospital na puno ng tao at walang kagamitan? Pagpapatuloy ni Lavinia, dahan-dahang bumaba ng sasakyan at lumapit, iniiwas ang matalsikan ng putik ang kanyang puting bestida. Ito ang blank check. Isulat mo ang kahit anong halaga. Isipin mo si Nena, isipin mo ang kalusugan ni Rosa, isang pirma lang bilang kinatawan ng mga tao rito, at tapos na ang hirap niyo. Tiningnan ni Miguel ang tseking hawak ni Lavinia. Iyon ang kapangyarihang dati ay hawak niya, isang piraso ng papel na kayang bumili ng buhay, kayang bumili ng katahimikan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kapitbahay. Nakita niya si Mang Canor na pilit hinaharangan ang mga bumbero. Nakita niya ang mga nanay na yakap ang kanilang mga anak habang umiiyak. Kung pipirmahan niya ang papel, maililigtas niya ang kanyang ina. Ngunit itatapon niya ang daan-daang pamilya sa kalsada, ang mga taong tumulong sa kanila nung siya ay walang-wala. Miguel! Huwag kang magpapadala sa lason ng babaeng yan! Sigaw ni Elena mula sa likuran. Bit-bit ang umiiyak na si Nena. Mas pipiliin naming mawalan ng bahay kaysa mabuhay sa perang galing sa pagkakaulo sa kapwa. Naramdaman ni Miguel ang isang matinding panging-inig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila hinahati sa dalawa. Ang tungkulin niya bilang anak na gustong isalba ang buhay ng ina, at ang danggal na bago pa lamanging natatagpuan sa putikan ng tondo. Tumingin siya sa mukha ni Nanay Rosa.
Kahit walang malay, ang mukha ng matanda ay tila nagpapahiwatig ng kapayapaan. Isang kapayapaang alam ni Miguel na mawawala kapag nalaman nitong ang kanyang buhay ay tinubos ng isang kasalanan. Lavinia, akala mo ba ay lahat ng bagay ay may presyo? Ang boses ni Miguel ay gumaralgal, ngunit may bagong lakas na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Akala mo ba ay babalik ako sa pagiging hayop na ginawa mo noon? Isang mapait na ngiti ang sumilay kay Lavinia. Huwag kang magmalinis, Miguel. In the end, we are all the same. We protect our own. Pirmahan mo na ito bago pa tuluyang tumigil ang hininga ng mahal mong ina. You have 10 seconds bago ko iutos ang pagsugod ng mga bulldozer. Dahan-dahang abot ni Miguel ang kanyang kamay patungo sa tseke. Ang bawat sentimetro ng paglapit ng kanyang mga daliri sa papel ay tila isang taon ng kanyang buhay na unti-unting naglalaho. Ang mga kapitbahay ay natahimik. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabigat na makina ng mga bulldozer na tila naghihintay ng hudyat para sa pagkawasak. Hinawakan ni Miguel ang panulat. Tumiin siya sa blangkong linya ng lagda. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang mahinang piga sa kanyang kamay mula sa walang malay na si Nanay Rosa, isang senyales, o baka isang guni-guni lamang, ngunit sapat na para magpatigil sa kanyang mundo. I'm sorry, Lavinia, bulong ni Miguel. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na tulog ng sirena mula sa isang mamahaling sasakyan ang pumasok sa eskinita. Pilit na dumadaan sa gitna ng mga pulis at bulldozer, isang lalaking nakasuit ang bumaba. May hawak na isang asul na folder na tila mas mahalaga pa sa anumang check. Stop this demolition immediately! I have a temporary restraining order mula sa korte at isang ebidensya ng illegal land grabbing laban sa kumpanya ni Lavinia Santos. Sino ang estrangerum dumating sa gitna ng kamatayan at pagkawasak? At ano ang kinalaman niya sa nakaraang pilit na ibinabao ni Miguel? Sino ka para manghimasok sa proyekto ko? Guard, paalisin ang lalaking yan. Ang boses ni Lavinia ay naging matinis sa galit. Nawala ang kanyang poise habang nakatingin sa lalaking kakababa lang ng sasakyan. Ngunit walang gumalaw sa mga gwardiya. Ang presensya ng lalaking nakasuit na may dalang asul na folder ay may bigat na hindi matatawaran. Dahan-dahan siyang lumapit kay Miguel. Binaliwala ang banta ni Lavinia. Attorney Jose Valderrama, pakilala ng lalaki, habang iniaabot ang dokumento sa hepe ng mga pulis. I am here on behalf of the Tondo Community League. At higit sa lahat, narito ako dahil sa utang na loob ko sa isang taong pinulungan ako nung ako ay nagsisimula pa lamang, bago pa siya nabulag ng maling ningning na Makati. Tumingin ang abogado kay Miguel. May bahid ng lungkot sa kanyang mga mata, ngunit may kasamang paggalang. Si Attorney Valderrama ay ang dating legal consultant ni Miguel nung nagsisimula pa lamang ang kanyang kumpanya. Si Miguel ang nagpaaral sa anak nito nung magkasakit bago pa naging malamig ang puso ni Miguel sa mundo. Miguel, hindi pa huli ang lahat, bulong ni Valderrama bago hinarap muli si Lavinia. Ang titulong hawak mo, Lavinia Santos, ay peke. Ninakaw mo ang mga pirma mula sa mga dokumentong ipinagkatiwala sa iyo ni Miguel de la Vega. At ang lupaing ito? Isang proklamasyon mula sa gobyerno ang nagsasabing hindi ito maaaring ibenta para sa pribadong kondominium nang walang konsultasyon sa mga residente. Ang mukha ni Lavinia ay nagpalit-palit ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinupunit ang tingin kay Miguel. You think you can win this? I have the money. I have the connections. But you don't have the truth, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay unti-unting bumabalik ang dating lakas, ngunit ngayon ay may kasamang katuwiran. Attorney, pakiusap, iligtas niyo ang nanay ko. Yun lang ang hinihiling ko. Sa tulong ng mga residente at ng sasakyan ni Valderrama, dahan-dahang isinakay si Nanay Rosa upang madala sa ospital. Habang umaalis ang sasakyan, naiwan si Miguel sa gitna ng iskinita, nakaharap kay Lavinia na tila isang sugatang leon. Hindi pa tayo tapos, Miguel! Sigaw ni Lavinia habang sumasakay sa kanyang sasakyan. Ang mga gulong nito ay nagwisik ng putik sa paligid. Sisiguraduhin ko mabubulo ka sa kulungan kasama ang mga basurang ito. Nang tumahimik ang paligid,
Lumapit si Mang Kanor kay Miguel at tinapik siya sa balikat. Ang mga kapitbahay na dati ay gustong paalisin si Miguel ay isa-isang lumapit, hindi para magpasalamat, kundi para magpakita ng pagkakaisa. Miguel! Tawag ni Attorney Valderrama bago ito sumunod sa ospital. May isang tao na tumawag sa akin. Isang empleyado mula sa dati mong kumpanya. May hawak siyang ebidensya ng mga lihim na transaksyon ni Lavinia. Pero kailangan nating kumilos na mabilis bago niya ito kuha. Naramdaman ni Miguel ang isang bagong klase ng kaba. Hindi ito ang kaba ng takot na mawala ng pera, kundi ang kaba ng isang taong may pagkakataon ng itama ang lahat. Ang kanyang utak, na dati ay ginamit niya para sa kasakiman, ay nagsimula ng bumuo ng isang plano. Sino ang misteryosong empleyado na handang magkanulo kay Lavinia? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Miguel para tuluyang mabawi ang danggal na kanyang itinapon? Miguel! Amoy gasolina sa labas! Gising! Ang sigaw ni Mang Kanor ay tila isang kumpas ng kamatayan na bumasag sa maikling katahimikan ng gabi. Kagagaling lang ni Miguel sa ospital para tingnan ang kalagayan ni Nanay Rosa, na bagamat mahina pa ay pinayagan ng makauwi muna dahil sa kakulangan ng bakanteng kwarto. Ngunit bago pa man makapagpahinga si Miguel, ang ilong niya ay sinalubong ng isang nakasusulasok na amoy. Isang amoy na hindi kailanman nagdadala ng mabuting balita sa mga lugar na dikit-dikit ang mga bahay. Hindi pa siya nakakatayo ng maayos nang biglang ang labas ng kanilang bintana ay naging kasing liwanag ng tanghali. Ngunit hindi ito sikat ng araw. Ito ay ang kulay kahel at pulang liwanag ng apoy na mabilis na gumagapang sa mga tuyong kahoy at plastik na dingding ng kanilang mga kapitbahay. Ang init ay agad nanganuot sa loob ng kanilang maliit na bahay. Tila isang halimaw na naglalaway at handang lumamon ng lahat. Elena! Si Nena! Labas na! Sigaw ni Miguel habang hinahablot ang isang basang kumot. Miguel! Ang nanay! Hindi siya makatayo! Hiyaw ni Elena mula sa kabilang sulok. Ang usok ay nagsisimula ng bumaba mula sa kisame, maitim, makapal, at tila may sariling kamay na sumasakal sa kanilang mga lalamunan. Nagmadali si Miguel sa tabi ni Nanay Rosa. Ang matanda ay gising, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa panghihina. Anak, iwan mo na ako. Iligtas mo ang mga bata. Pabulong na pakiusap ng ina, ang boses ay nalulunod na sa ingay ng naglalagablab na paligid. Hindi kita iiwan, Nay. Hinding-hindi na muli. Ang boses ni Miguel ay puno ng determinasyon. Binuhat niya ang kanyang ina, ang katawang tila kasinggaan na lamang ng tuyong dahon dahil sa hirap ng buhay, at isinampay sa kanya mga balikat. Sa labas, ang tundo ay naging isang impyerno. Ang tunog ng mga sumasabog na gamit sa loob ng mga bahay at ang pagbagsak ng mga nagbabagang yero ay nagpapaalingaw sa paligid. Nakita ni Miguel sa dulo ng eskinita ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, may hawak na galon ng gasolina at mabilis na sumakay sa isang naghihintay na sasakyan. Alam ni Miguel kung kaninong utos ito. Ito ang huling ganti ni Lavinia. Takbo, Elena! Sa dulo ng kalsada, huwag kang lilingon! Utos ni Miguel habang pilit na binabagtas ang makitid na daan. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang init ay tila nagpapakulos sa kanyang pawis at ang bigat ni Nanay Rosa ay nagsisimulang magpahina sa kanyang mga binti. Biglang isang malakas na pagtunog ang narinig mula sa itaas. Ang pundasyon ng isang kalapit na 3 palapag na barong-barong ay tuluyan ng bumigay dahil sa tindi ng apoy. Isang malaking haligi ng nasusulog na kahoy at yero ang dahan-dahang bumabagsak patungo sa kinaroroonan ni Elena at ng batang si Nena. Elena! Yuko! Hiyaw ni Miguel. Wala nang oras para mag-isip. Ibinaon ni Miguel ang kanyang ina sa isang ligtas na sulok sa ilalim ng isang sementadong pader at mabilis na tumalon patungo sa kanyang kapatid at pamangkin. Ginamit niya ang kanyang sariling likod bilang kalasag, niyakap ang dalawa ng mahigpit habang ang nagbabagang haligi ay bumabagsak sa kanila. Naramdaman ni Miguel ang isang matinding bigat
at ang hapdi ng apoy na tumama sa kanyang balikat. Ang sakit ay tila isang kuryenteng gumuhit sa kanyang buong gulugod. Hindi siya sumigaw. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang yakap sa kanyang pamilya hanggang sa marinig niya ang pagbagsak ng lahat ng debris sa kanyang paligid. Miguel! Kuya! Ang huling tinig na narinig niya ay ang pagiyak ni Elena. Ang paningin ni Miguel ay unt-unting nagdilim. Ang amoy ng usok ay napalitan ng isang malamig na katahimikan sa loob ng kanyang isipan. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Nanay Rosa na pilit na gumagapang patungo sa kanya. Ang mga kamay nito ay pilit siyang inaabot sa gitna ng mga abo. Patay na ba ang apoy sa puso ni Miguel? O ito ang magsisilbing mitsa ng isang husti, yang hinding-hindi na mapipigilan ni Lavinia? Kuya, gising na! Pakiusap, lumaban ka! Ang boses ni Elena ay hindi na puno ng put. Ito ay banayad, basag, at basang-basa na mga luha ng pagsisisi habang nakahawak siya sa malamig na kamay ni Miguel. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng mga kagamitan sa loob ng pampublikong ospital ay ang unang bumati sa pagbabalik ng malay ni Miguel. Ang kanyang likuran ay tila nakalubog sa kumukulong tubig dahil sa tinde ng paso, at ang bawat bahagyang pagkilos niya ay nagdudulot ng hapdi na tila binabalatan siya ng buhay. Nanay, si Nena. Ang pabulong na tanong ni Miguel, ang kanyang mga labi ay tuyot at may bakas pa ng abo. Ligtas sila, Miguel. Ligtas kaming lahat dahil sa iyo. Ang sagot ni Attorney Valderrama na dahan-dahang pumasok sa kwarto. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas niyang tagumpay. Habang nakikipaglaban ka sa kamatayan, hindi rin tumigil ang hustisya. Ang tauhan ni Lavinia na nag-utos na sunugin ang tondo ay nahuli ng mga pulis. At hindi lang yon. Dahil sa takot na mabulok sa kulungan, kumanta na siya. Samantala, sa isang marangyang hotel sa Makati, ang paligid ay puno ng kislap ng mga diamante at ang tunog ng nagkakabanggang mga baso ng kristal. Nakatayo si Lavinia sa gitna ng entablado, suot ang isang pulang gown na tila sumisimbolo sa apoy na kanyang sinimulan. Tonight, we celebrate the future. Soon, a new empire will rise in the heart of Manila. Ang anunsyo niya sa harap ng mga kamera. Ang kanyang ngiti ay mapanlinlang at puno ng kasakiman. Ngunit ang palakpakan ay biglang naputol nang ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis na tumatama sa dekalidad na karpet ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Pinangunahan sila ni Attorney Valderrama at sa likod niya, nakaupo sa isang wheelchair at balot ng mga bendahe ang balikat, ay si Miguel. Lavinia Santos, you are under arrest for multiple arson, estafa, land grabbing and attempted murder. Ang pahayag ng hepe ng pulisya habang inilalabas ang warrant. What is the meaning of this? Do you know who I am? Ang hiyaw ni Lavinia, ang kanyang boses ay naging matnis at nawala ang kanyang poise. Miguel, ikaw ang may gawa nito, you loser, wala kang ebidensya. Dahan-dahang inangat ni Miguel ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim na awa para sa babaeng kinain na ng sariling ambisyon. Hindi ako ang may gawa nito, Lavinia. Ang sarili mong mga tauhan ang nagbigay ng mga dokumento. Yung mga taong minaliit mo, yung mga taong tinuring mong basura, sila ang naging saksi sa lahat ng krimen mo. Inilabas ni Valderrama ang isang voice recorder. Ang boses ni Lavinia na naguutos na sunugin ang tondo ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, narinig ng lahat ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Isa-isang umatras ang mga dating kaibigan ni Lavinia. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng entablado. Hindi maari ito! Akin ang lahat ng ito! I worked for this! Ang pagsigaw ni Lavinia habang ang mga kamay niya ay pilit na iginigapos ng malamig na bakal ng posas. Ang tunog ng pag-lock ng metal ay tila ang huling tuldok sa kanyang malayang buhay. Miguel, pagsisihan mo ito. Hinding-hindi kita mapapatawad. Habang kinakaladkad si Lavinia palabas, ang bawat hakbang niya ay puno ng pagpupumiglas. Ngunit ang mga pulis ay walang kasing tigas ng bato.
Ang kanyang maranyang gown ay sumasayad sa sahig. Nadudungisan ng kahihi, yang siya rin ang nagtanim. Nang mawala na ang ingay ni Lavinia, lumingon si Miguel kay Attorney Valderrama. Salamat, Jose. Pero ang hustisya ay hindi natatapos sa pagpapakulong sa kanya. Kailangan kong bumalik sa Tondo. Kailangan kong bumawi sa mga taong nawala ng lahat dahil sa akin. Magpahinga ka muna, Miguel. Marami pa tayong gagawin, sagot ng abogado. Ngunit sa kabila ng panalo sa batas, isang malaking problema pa rin ang kinakaharap ni Miguel. Ang kanilang bahay ay abo na, at si Nanay Rosa ay nananatiling tahimik mula nang mangyari ang sunog. Meron pa kayang tahanang babalikan ng isang lalaking nahanap na ang kanyang sarili. Ngunit, nawala naman ng masisilungan? Ang sugat sa balat ay naghihilom. Ngunit ang sugat sa kaluluwa ay nangangailangan ng higit pa sa gamot. Nangangailangan ito ng pagtanggap. Iyan ang tangi nasa isip ni Miguel habang nakatingin siya sa kawal sa loob ng maliit na silid ng ospital. Ang amoy ng gamot ay tila unti-unting humahalo sa amoy ng abo na tila hindi na maalis sa kanyang balat. Ang kanyang likuran ay balot pa rin ng puting gasa, isang makirot na paalala ng gabing sinubukan niyang maging bayani para sa pamilyang dati niyang ikinahiya. Bumukas ang pinto ng walang tunog. Pumasok si Elena, bit-bit ang isang basong tubig at ang maliit na si Nena na mahigpit na nakahawak sa kanyang laylayan. Nagtagpo ang mga mata ng magkapatid. Wala na ang kislap ng galit sa mga mata ni Elena. Pinalitan na ito ng isang malalim na pag-unawa na tila nabuo sa gitna ng nababagang apoy. Kuya, dinalhan kita ng prutas. Sabi ng doktor, kailangan mong kumain ng marami para bumalik ang lakas mo. Ang boses ni Elena ay mahina, parang isang bulong na nanggagaling sa isang pusong pagod na sa pakikipag-away sa tadhana. Salamat, Elena. Kumusta ang nanay? Nasaan siya? Tanong ni Miguel, pilit na iniupo ang kanyang sarili sa kabila ng hapdi na gumuguhit sa kanyang mga balikat. Nasa labas lang siya, kuya. Inaayos ang mga gamit na nailigtas natin. Meron siyang gustong ibigay sa'yo. Sagot ni Elena habang dahan-dahang lumalabas para tawagin ang kanilang ina. Pumasok si Nanay Rosa. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal. Tila bawat pag-apak niya sa sahig ay may dalang bigat ng nakaraan. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na panyo na may nakabalot na kung ano. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Miguel at dahan-dahang naupo sa silya. Anak, ang sabi nila, wala na tayong babalikan sa Tondo dahil abo na ang lahat. Simula ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na kapayapaan. Pero mali sila. Hanggat magkakasama tayo, kahit sa ilalim ng tulay o sa gilid ng kalsada, meron tayong tahanan. Iniladlad ni Nanay Rosa ang panyo. Doon, nakita ni Miguel ang 2 piraso ng 1,000 piso na dati niyang pinunit at isinalampak sa mukha ng kanyang ina. Ngunit ngayon, ang mga pirasong iyon ay maingat na pinagdugtong ng isang manipis na tape. Ang mga tupi ay naroon pa rin. Ang mga punit ay kitang-kita. Ngunit ito ay buo na muli. Itinabi ko ito, Miguel. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil ito ang huling bagay na hinawakan mo bago ka tuluyang nawala sa amin. At ngayon, gagamitin natin ito para sa bago nating simula. Ang mga luha ni Nanay Rosa ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng pera. Hindi na nakapigil si Miguel. Sa kabila ng sakit ng kanyang mga sugat, dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang kamay ng kanyang ina. Inilapat niya ang likod ng palad ni Nanay Rosa sa kanyang noo. Isang pagmamano na punong-puno ng pagsisisi, paggalang at pag-ibig. Nay, patawad. Patawad sa lahat ng taon na naging butas ang puso ko. Patawad sa pagtalikod ko sa inyo para sa mga bagay na wala namang saysay. Ang bawat salita ni Miguel ay hinaluan ng hikbi. Ang perang ito, pinunit ko dahil sa yabang. Pero ang puso mo, nanay, kahit kailan ay hindi napunit para sa akin. Hinigpitan ni Nanay Rosa ang hawak sa kamay ng kanyang anak. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, kundi dahil ang nagpapatawad ay nagnanais ng kapayapaan. Pinatawad na kita, Miguel, bago mo pa man hingin ito. Nung araw na bumalik ka sa Tondo, na basang-basa ng ulan, dun pa lang
ang lahat ng galit ko ay tinangay na ng agos. Nanatiling nakayuko si Miguel. Ang init ng palad ng kanyang ina ay tila isang banal na haplos na nagbubura sa bawat lason na itinanim ni Lavinia sa kanyang isipan. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang tunay na kayamanan. Hindi ang mga milyon sa bangko, kundi ang pagkakataong tawaging anak ng babaeng pinakadakila sa kanyang buhay. Elena? Tawag ni Miguel sa kanyang kapatid na nanonood mula sa pintuan. Kapag nakalabas ako rito, hindi na tayo babalik sa dati. Bubuo tayo ng bago. Hindi man kasing ningning ng Makati. Pero sisiguraduhin kong hindi na kayo muling luluha sa gutom o takot. Lumapit si Elena at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Miguel. Sapat na sa amin na nandito ka, kuya. Sapat na sa amin na nahanap mo na ang daan pa uwi. Sa labas ng bintana ng ospital, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagbibigay ng kulay ginto sa langit ng Maynila. Isang kabanata ng kanilang buhay ang natapos sa abo. Ngunit isang bagong pahina ang isinusulat sa pamamagitan ng luha at pag-asa. Ngunit habang nagpaplano sila para sa kinabukasan, isang tanong ang nananatili sa isip ni Miguel. Saan nga ba magsisimula ang isang pamilya ang tanging pag-aari ay ang pag-ibig sa isa't isa sa gitna ng isang mundong mapanghusga? Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa kislap na mga bituin sa Makati, kundi sa pag-asang nagmumula sa abo. Iyan ang bulong ni Miguel sa kanyang sarili habang pinagmamasdan niya ang bagong pinturang karatula ng kanilang munting negosyo. Lumipas ang ilang buwan mula nang mangyari ang trahedya sa Tondo. Sa tulong ni Attorney Valderrama at ng ilang mga kaibigang nahanap niya sa gitna ng hirap, nakakuha sila ng maliit na pwesto sa bukana ng Eskineta. Hindi ito isang marangyang opisina. Ito ay isang munting water station at sari-sari store na pinangalanan nilang Tahanan ni Rosa. Ang amoy ng bagong kahoy at ang sariwang hangin ng umaga ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa bawat sulok ng kanilang tindahan. Nakasuot si Miguel ng isang simpleng t-shirt, ang kanyang mga braso ay mas matitigas na ngayon dahil sa pagbubuhat ng mga galon ng tubig at ang kanyang mga palad ay puno ng kalyo, mga kalyong itinuturing niyang medalya ng kanyang bagong pagkatao. Kuya, may customer tayo! 5 galon daw para sa kabilang kanto! Ang masayang sigaw ni Nena, na ngayon ay masigla na at may kulay na ang mga pisingi. Ang bata ay may suot na maliit na apron. Tila ba sineseryoso ang kanyang papel bilang manager ng kanilang munting tindahan. Coming right up, boss! Biro ni Miguel habang mabilis na binubuhat ang mga galon. Wala na ang ere ng isang CEO. Sa halip, ang makikita sa kanya ay ang bilis ng isang taong nagtatrabaho ng may layunin. Habang nagkakarga siya sa kariton, lumapit si Mang Kanor. Ang matanda ay may dalang isang supot ng pandesal. Miguel, mukhang sanay na sanay ka na ah? Akala ko nung una ay pakitang tao lang ang gagawin mo. Pero napatunayan mong mali ako. Pasensya ka na sa mga nasabi ko noon. Inabot ni Miguel ang kamay ng matanda at nakipagkamay ng mahigpit. Ayos lang yon, Mang Kanor. Kung hindi dahil sa mga salita mo, baka hanggang ngayon ay nagpapanggap pa rin ako. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin muli. Sa kabilang banda, nakaupo si Nanay Rosa sa isang silya sa harap ng tindahan. Masayang pinapanood ang kanyang mga anak at apo. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng katandaan, ngunit ang mga mata niya ay wala ng lungkot. Suot niya ang isang bagong tapes, at ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga paninda. Nay, pahinga ka muna. Kami narito ni Nena. Paglalambing ni Elena habang inaabutan ng tubig ang ina. Tingnan mo si Kuya, parang hindi napapagod. Hayaan mo siya, Elena. Yan ang paraan niya para ipakita ang pagmamahal niya sa atin. Sagot ni Nanay Rosa na may kasamang iti. Ang taong nagtatrabaho para sa pamilya, kailanman ay hindi mapapagod. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang tindahan. Sa isang sandali, tumigil ang puso ni Miguel, naalala ang mga panahong dala ng sasakyang ito ang takot. Ngunit nang bumukas ang pinto, si Attorney Valderrama ang bumaba, may dalang magandang balita. Miguel, tapos na ang huling pagdinig sa kaso ni Lavinia.
Nahatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa lahat ng ebiden siyang nakalap natin. Anunsyo ng abogado. At mayroon pa, ang kumpanya mo, bagamat marami itong utang, ay maaari pa nating isalba kung papayag kang bumalik bilang consultant. Tumingin si Miguel kay Nanay Rosa, kay Elena, at sa munting tindahan na kanilang itinayo mula sa wala. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan bago sumagot. Salamat, Jose. Pero sapat na sa akin ang buhay na ito. Kung babalik man ako sa mundo ng negosyo, gagawin ko yan mula rito, sa tabi ng pamilya ko. Hindi ko na kailangan ng malaking gusali para maramdamang matagumpay ako. Ang bawat salita ni Miguel ay punong-puno ng katiyakan. Ang dating haring naghahangad ng korona ay nahanap na ang kanyang trono sa isang maliit na silya sa harap ng kanyang ina. Nang lumubog ang araw, nagsara sila ng tindahan at nagtipon sa munting lamesa para sa hapunan. Walang steak, walang mahal na wine, tanging mainit na sabaw ng tinola at tawanan ang namayani sa paligid. Ang bawat subo ng kanin ay tila mas masarap dahil alam nilang ito ay bunga ng malinis na pawis. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang liham ang iniwan sa pintuan ng kanilang tindahan. Isang liham mula sa loob ng kulungan na may pangalan ni Miguel. Bubuksan ba niya ang pintuan ng nakaraan o tuluyan na niyang iba-ibaon ang anino ni Lavinia sa kanyang buhay? Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa mga bubungang yero ng tundo. Nag-iiwan ng kulay rosas at lilang guhit sa langit na tila isang dambuhalang pinting ng pag-asa. Sa harap ng ngunting water station, nakaupo si Miguel habang hawak ang isang puting sobreng galing sa koryo. Wala itong stamp ng karangyaan, kundi ang tatak ng correctional institution kung saan nakapiit si Lavinia. Naramdaman niya ang presensya ni Nanay Rosa sa kanyang likuran. Hindi na kailangan pang magsalita ng matanda. Ang marang haplos nito sa kanyang balikat ay sapat na para pakalmahin ang anumang bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahang pinyunit ni Miguel ang sobre, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagnanais na tuluyan ng tapusin ang isang madilim na kabanata. Ang sulat ni Lavinia ay puno pa rin ng mga salitang matatalim, mga panunumbat, at mga huling hirit ng isang taong hindi matanggap ang pagkatalo. Ngunit habang binabasa ito ni Miguel, wala siyang naramdamang poot. Ang tanging naroon ay isang malalim na habag, isang awa para sa isang babaeng meron ng lahat ng yaman sa mundo noon. Ngunit nananatiling mahirap sa pag-ibig at kapayapaan. Anak, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang maging magkaibigan kayong muli. Ang mahinang tinig ni Nanay Rosa ay humalo sa huni ng mga kuliglig sa paligid. Ito ay ang pagtanggal ng kadena sa iyong sarili paa para makalakad ka ng malaya. Ang galit ay isang mabigat na bagahe, Miguel. Iwan mo na yan dito sa dilim ng kahapon. Ngumiti si Miguel at dahan-dahang nilukot ang papel. Inilapit niya ito sa maliit na lamparang nakasindi sa kanilang lamesa. Pinanood niya ang apoy habang dahan-dahang nilalamon ang bawat salita ng put ni Lavinia, hanggang sa maging abo na lamang ito na tinangay ng hangin patungo sa dagat. Wala na ang kadena. Wala na ang bigat. Tapos, nanay, malaya na ako. Bulong ni Miguel. Lumingon siya sa loob ng kanilang munting tahanan. Nakita niya si Elena na tinutulungan si Nena sa kanyang mga taktang aralin. Ang tawanan ng bata ay tila isang musika na nagpapalimot sa lahat ng hirap ng nakaraang taon. Ang lamesa nila ay nakahain na para sa hapunan, simpleng pagkain, ngunit puno ng pasasalamat. Doon niya napagtanto ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling iyong itinayo, kundi sa lalim ng pundasyon ng iyong pamilya. Ang tunay na yaman ay hindi ang perang nasa bangko, kundi ang mga bisig na yayakap sa iyo kapag wala ka ng kahit ano. At ang pinaka-importanteng paglalakbay na gagawin ng isang tao ay hindi ang pagpunta sa rurok ng tagumpay, kundi ang paghahanap ng daan pabalik sa kanyang pinagmulan. Naupo ang buong pamilya sa paligid ng hapagkainan. Pinangunahan ni Miguel ang panalangin. Hawak ang kamay ni Nanay Rosa sa kanyang kanan at ni Elena sa kanyang kaliwa. Sa sandaling yon, ang tondo ay hindi na isang lugar ng dumi at hirap sa kanyang mga mata. Ito ay naging isang paraiso,
Isang lugar kung saan ang isang nawalang anak ay muling nahanap, kung saan ang isang pusong bato ay muling naging tao, at kung saan ang pag-ibig ng isang ina ay nanatiling tanglaw sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang tahanan ni Rosa ay hindi lamang isang tindahan ng tubig. Ito ay naging simbolo ng pag-asang. Ang bawat sugat ay naghihilom, ang bawat pagkakamali ay naitatama, at ang bawat pamilya, gaano man kawasak, ay muling mabubuo basta't may pagpapatawad at pagpapakumbaba. Habang ang gabi ay tuluyang bumabalot sa Maynila, ang maliit na ilaw sa kanilang tahanan ay nanatiling nagnaningning, isang patunay na ang pinakamasarap na tulog ay ang tulog ng isang taong may malinis na konsensya at pusong payapa.